Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Suldra Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Sabado ay matatagpuan sa mga awit 63, talatang 4. Ito ang sinasabi, "Sa gayoy, pupurihin kita habang ako'y nabubuhay. Igagawad ko ang aking mga kamay sa iyong pangalan." Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong walang sawang pagmamahal ninyo sa amin, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, O Diyos, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan upang patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Maraming salamat, O Diyos, sa mga biyayang patuloy mong ibuhos sa iyong mga anak ngayong araw na ito. Unang-una po, ang kalakasan na patuloy mong ipagkaloob sa bawat isang nakikinig, Panginoon. Ang proteksyon at ang pagpapalang material. Lord, salamat dahil ito po ay ipinagkaloob mo sa iyong mga anak na lalong-lalo na, O Diyos, na sumusunod sa iyong kautusan. Panginoong Diyos, aming naalala ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Dalangin ko, O Diyos, na abutin mo po ang kanilang mga katawan upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng kagalingan at maibalik ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Amin din inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na naroon sa mga bilangguan. Patawarin mo po sila, O Diyos, kung sila man ay nagkakasala o napagbintamangan lamang, Panginoon. Naway ang hustisya ng aming bansa ay katulad mo, O Diyos, na walang kinikilingan, hindi nagpababayad, Panginoon. Lord, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nakakaalam sa lahat. Kaya dalangin ko, O Diyos, na ikaw ang siyang manguna sa mga taong nasa loob ng bilangguan upang yung mga napagbintangan, O Diyos, ay makalaya. At yung nagkaroon ng kasalanan ay kanilang pagbayaran upang sila ay makapagmuni-muni, Panginoon, ng iyong mga salita sa loob ng piitan upang makilala kanila ng lubusan, Panginoon. Itinataas ko din ang aming bansa, O Diyos, na maraming problema, Panginoon. At lalo na, Panginoon, ang aming mga tagagawa ng mga batas. Bigyan mo po sila ng karunungan, O Diyos. Karunungan ng mga Diyos, hindi po pang personal na interes lamang, Panginoon, kung hindi pangkalahatan para sa mga taong na umaasa sa kanila na maging fair ang kanilang pagtingin sa bawat isa dito sa bansang Pilipinas. Panginoong Diyos, patuloy ko rin itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na mga mangingisda, na sila ay ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot, nang ang malakas na hangin o bagyo ay kanilang nararanasan at ito'y iyong pinahinto. Amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan ng mga magsasaka, na sila'y ingatan mo sa kanilang pagsaka, pagtatanim ng palay, gulay, prutas at iba pa, upang marami pong mga pagkain ang maiproduce upang magkaroon ng pagkain sa bawat hapag ng iyong mga anak, Panginoon.
Amin ding inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila, O Diyos, ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Kung ang mga kaibigan namin, O Diyos, na may hanap buhay na sa ibang bansa, may trabaho, lalong-lalo na sa mga bansang may kaguluhan, may gera, Lord, ingatan mo po ang aming mga kababayan ito. Ilayo mo sila, Diyos, sa anumang kapahamakan. Bagkus proteksyonan mo sila at sila ay mapatuloy na makapaghanap buhay para meron silang maitustos sa kanilang pamilya o Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at ikapagligtas. Amen at amen. Ang tunay na pagsamba ay isang pag-uugali ng puso na dito'y sumusuko ang kaluluwa sa harap ng Diyos sa lubos na paghanga at paggalang. Kung ang pagsamba ay mali, isang bagay na higit pa sa Diyos ang hinahangaan. Diyos lang, mga kaibigan, Diyos lang ang karapat-dapat na sambahin mo. Diyos lang ang karapat-dapat na sambahin mo. Kasama rin ang anak at ang banal na Espiritu. Ayon sa Exodus 4:31, at ang bayan ay naniwala at ang kanilang marinig na dinalaw ng Panginoon ang mga anak ni Israel at kanyang nakita ang kanilang kapighatian, ay iniyukod nga nila ang kanilang mga ulo at sumamba. Ang pagsamba sa Diyos ay pagbibigay sa Kanya ng ating pagmamahal, pagpipitagan, paglilingkod at katapatan. Iniutos ng Panginoon kay Moises, sambahin ang Diyos. Yun ang utos ng Diyos kay Moises, sambahin ang Diyos, sapagkat siya lamang ang iyong paglilingkuran. Inuutos din niya, ibigin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng buong ninyong puso, ng buo ninyong kapangyarihan, pag-iisip, at lakas, at sa pangalan ni Jesucristo, paglingkuran ninyo siya. Ang pagsamba ay hindi lamang nagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos at katapatan sa Kanya. Nagbibigay ito sa atin ng lakas na sundin ang Kanyang kautusan. Sa pamagitan ng pagsamba, nag-iibayo ang ating kaalaman at katapatan. Kung unahin natin, mga kaibigan, kung unahin natin ang sino mang tao, mga idolo ba? Mga sino mang tao, mga artista man, o politiko, o ano man yan, kaysa pagmamahal sa Diyos, sinasamba natin ang mga bagay o taong iyon, ito ay tinatawag na pagsamba sa Diyos-Diyusan. Di ba? Kasi inuuna mo yung mga tao. Iniidolo mo. Di ba? Karamihan sa atin ay nag-iidolo ng mga artista, ng mga bagay, no? O anuman na narito sa mundo. Inuuna. Yan po ay tinatawag na Diyos-Diyusan. Ayon sa Matthew 4:10, nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Di ba nakikita natin, mga kaibigan, ang Panginoong Diyos, sasamba ka. Kaya, umalis si Satanas. Di ba, alam na natin na si Satanas ay isang
nung araw, isa ay isang lingkod ng Diyos. Baga, katiwala. Gusto niyang magiging Diyos. Gusto niyang kapantay. Kaya siya nagiging sa taas. Inihulog siya sa lupa upang maghasik ng kaguluhan. So, ang Diyos ay dapat sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Dapat sambahin ang pangalan ng Diyos. Ito ang pagsamba sa Espiritu at dapat gawin ang kanyang kalooban o sundin ang kanyang mga salita. Ito ang pagsamba sa katotohanan. Ayon sa Exodo 24, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay ayaw na may sinasambat kayong iba. Di ba? So, nakikita natin dito na ang salitang Diyos-Diyosan ay nangangahulugan na hindi tunay na Diyos. Hindi tunay na Diyos. Gawa ito o likha lamang ito ng tao upang kanilang pag-ukulan ng paglilingkod at pagsamba. Ang mga Diyos-Diyosan ay hindi lamang nangangahulugan ng mga larawan o imahe na nilikha ng mga tao. Maaring ituring na Diyos-Diyosan ang anumang bagay na higit na pinag-uukulan ng halaga ng tao at higit na dapat na iukol nito sa Diyos. Di ba? Minsan tayo mga tao, inuuna nila ang mga artista, mga kilalang tao, mga politiko, mga bagay kaysa Panginoon. Kaya iyon ang tinatawag na Diyos. Sila ba ay nakapagliligtas ng kaluluwa? Di ba? Tanong na yun. Ang Diyos lang. Ang Diyos lamang, mga kaibigan, ang ating paglilingkuran. Wala nang siya lang ang unahin natin. Kasi ang pangako ng Diyos, kapag inuna natin siya, hindi niya tayo pababayaan. Niiwanan man. Sa lumang tipan ay ating mababakas ang ginawang pagsamba ng mga tao sa mga Diyos-Diyusan. At ang ginawa nilang ito ay tunay na hindi ikinatuwa ng Diyos. Sa halip ay naging daan upang sila ay kanyang kapuutan. Halimbawa ay ang nakasaad sa Isaias 46, talatang 5 hanggang 9. Kanino ninyo ako itutulan at ipaparis at iwawangis ako upang kami ay magkagaya? Sila'y dumulukot ng maraming ginto sa supot at tumitimbang ng pilak sa timbangan. Sila'y nagsisiupa ng mga panday ginto at kanyang ginagawang Diyos. Sila'y nangagpapatira pa o sila'y nagsisiyamba. Sa Pilipos 3:3, sa wakas, mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Hindi kaabalahan para sa akin na ulitin ang naisulat ko na. Dahil ito naman ay para sa inyong kapakanan. Di ba? Malinaw na malinaw yan. Maaring pakahulugan o pakalahuluganan ang pagsamba sa ganitong paraan. Ang gawain ng pagbibigay, karangalan, at pag-ibig sa isang Diyos ng may buong pagsasakripisyo. Ang gawain ng pagsamba ay kinapapalooban ng pagbibigay ng buong sarili sa pagpupuri, pasasalamat at pagsamba sa iisang Diyos. Hindi ito isang pakitang tao lamang at magagawa lamang matapos suriin kung sino o alin ang dapat at hindi dapat sambahin. Ang isang tunay at naaayon sa Bibliang pagsamba, ayon sa pakahulugan,
ni A.W. Pink noong 1886 hanggang 1952, isang Kristiyanong scholar, sa kanyang pagpapaliwanag sa Ebanghelyo ni Juan, ito ay nagpapahayag ng isang pusong tinubos na sinakop ng Diyos ng pagsamba at pasasalamat. Gayon din naman si A.W. Tozer, na minsang kinilala bilang isang mangangaral noong ika-20 siglo, ay nagsabi, ang tunay na pagsamba ay isang personal at walang kupas na pag-ibig sa Diyos, kung saan ang ideya ng paglipat ng pagsinta ay hindi matatagpuan. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming napakinggan ngayong umaga. Salamat, O Diyos, sa buhay at kalakasan. Sa umagang ito, patuloy kong itinataas sa inyo ang mga nakikinig ng iyong mga salita, na sila iyong pagpalain, Ama. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Kung may mga karamdaman man, paggalingin mo po, Panginoon, ang mga karamdaman ito. Salamat, O Diyos, sa tunay na pagsamba na aming nararanasan. Sa tunay na pagsamba sa aming Diyos na buhay. Kaya, O Diyos, turuan mo kami na patuloy na kami makasunod sa iyong kalooban. Maghari ka sa aming mga puso, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang siyang mag-control sa amin upang kami, O Diyos, ay patuloy na makasunod sa iyong kalooban. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.